So nung pinadala sa akin tong Bluetti EB70, napaisip talaga ako kung saan ko siya pwedeng gamitin bukod sa camping. So kailangan mo na mag-isip-isip. So para makapag-isip ako ng mas maigi, nagmumotor ako or nagda-drive ako. Sa lahat ng napanood kong creator, most of them dinala nila to sa camping. Naisip ko, other than camping, ano pa yung pwedeng paggamitan nung Bluetti power station. Kaya isa sa naisip ko, dalhin ko siya sa sasakyan for emergency use. For example, kailangan natin ng iba pang source of electricity. Pag halimbawang nasiraan tayo, para may ilaw tayo habang tinotroubleshoot natin yung sasakyan natin. So isa pa sa perks of having this Bluetti power station sa kotse nyo, if ever na magkaroon kayo ng problema sa sasakyan, meron kayo pwedeng power source if ever tinotroubleshoot nyo yung sasakyan nyo. For example, na-diskarga ka. So ibig sabihin wala nang electricity yung kotse mo and low bat yung phone mo. At least may papag-chargean ka at meron kang mapagkakabitan ng ilaw. In case naman wala kang ilaw, ang maganda dito, meron din siyang built-in na lights. Pwede mo rin siyang maging early warning device. At the same time, pwede mo rin siyang maging SOS. So other than that, pwede mo din siyang saksakan ng mga tools na gagamitin mo pag nag-aayos ka ng sasakyan mo bukod sa ilaw. So yung nabibili sa Shopee na pan jumpstart ng sasakyan, pwede mo din isaksak dito sa ating power station para ma-jumpstart mo yung sasakyan mo. So hindi lang dahil off-roader or camper ka, doon ka lang bibili ng ganito. So yan yung mga perks of having this power station sa loob din sa sasakyan mo. Katulad ng mga nasa profession ng mga photo and video, so may mga shoots kayo outdoor, kailangan nyo ng extra power source. So hindi nyo na kailangan maghila ng mahahabang extensions. So at least this one, rechargeable, pwede nyo gamitin sa mga susunod pang projects nyo. So yun nga, if you're into photo and video business at halimbawa may outdoor shoots ka, at least hindi ka na mahirapan sa power source mo. Hassle-free na with the power station. So pwede ka nang mag-plug ng mga lights mo at pwede mo na rin i-charge yung mga cameras mo. So since nauso na sa atin yung work from home, work from anywhere, at ikaw yung tipo ng tao na gusto nagtatrabaho sa labas, at least meron ka ng Bluetti power station. So maganda dito, this can power up your laptop, your Starlink, and your cellphone up to 6 to 8 hours. So pwede kang gumawa ng mga reports mo at office works mo, and pwede ka na rin mag-Zoom meeting. So pwede ka na magtrabaho anytime and anywhere. So ngayon, pag-usapan naman natin yung specs and yung ports ng power station na to. So yun nga, pag-uusapan na natin ngayon yung specs, yung mga ports, and yung mga kasama nito out from the box. So again, this one is 1000 watts na power station and it weighs around 9.7 kilos. Hindi naman siya ganun kabigat kasi LiPo4 na siya. So LiPo4 is the new technology pagdating sa mga power station. Ang maganda dito, it's long lasting and mas heavy duty siya compared dun sa mga older version ng mga power station. Ang dimension naman niya is 12 inches by 8 inches, so hindi din siya ganun kalaki. Kaya madali mo siya may store sa sasakyan mo. So ito yung mga ports. So basically we have here a cigarette lighter. Tapos meron tayong dalawang USB and meron din tayong dalawang Type-C. And here naman meron tayong apat na socket. This is the DC output and this is the AC output. Meron din siyang flashlight. And syempre yung indicator. So right now we have 60%. So pwede mo rin itong i-charge sa kotse. Sa 12 volts, bago siya ma-full charge, it would take around 8 hours. So sa 24 volts, syempre mga 4.5 hours. So pwede mo rin itong i-charge through solar panel, AC/DC, and generator. So sa mga ganon, it would take 4.5 hours bago siya ma-full charge. Tapos sa maganda dito, may wireless charging sa ibabaw. Pwede mo ipatong dito yung phone mo para mag-charge. So with this one, ma-charge mo yung cellphone mo siguro mga 50 to 60 times. So kung may ilaw naman sa camping na mga 20 watts, siguro mga 20 to 30 hours yung isang full charge nito. And also, dahil nga 1000 watts, medyo malaki, kaya niya mag-power up ng TV, mga electronic hand tools, and ang rice cooker syempre. So yung mga kasama naman niya sa box, yung mga hinahagis-hagis ko kanina, ito yon. So ito yung kanyang charger, medyo malaki. So ito naman yung kanyang socket for the cigarette lighter pag mag-charge ka sa sasakyan. So ito naman pag isasaksak mo sa bahay for the outlets. And meron tayo dito for the solar panel. So yan yung kasama niya out from the box. Then yung strap ng mga cables. Okay, so balik na tayo sa pagmamotor. So for home use naman, syempre pag may power shortage, pag may brownout, at least may mapagsasaksakan kayo in the meantime
time while waiting kapag balik ng electricity. So for home use naman, kunyari nagkaroon ng power interruption, so brownout, walang kuryente, tapos gusto mo pa rin manood ng pinapanood mong mga series, mga movie. So, gusto mo rin syempre mapresko ang gagamit ka ng electric fan. Gagamitin natin ngayon tong Blue Yeti power station natin para i-power up yung TV, yung fan. Ang pinaka-question na lang dito, how long bago ma-drain out yung power ng ating power station? So, hindi ko na isasaksak yung ating Starlink. So, yung watt hours ng ating TV is around 70 to 80, while yung ating fan naman is around 80 to 90, and yung ating naman Starlink is around 100 to 120. So considering the total number of watt hours ng tatlong to, bago natin ma-drain out itong power station natin, makakanood tayo ng 2 to 3 movies. So while brown out, may internet ka, may fan ka, and may TV ka. So marami tayong pwedeng paggamitan nitong power station. Isa sa goal ng review na to is mapakita yung bigger purpose ng power station other than sa campsite. So ito yung coffee shop namin. Sakto yung dating mo. Yes. Bakit? Gagawa ka ng bagong drink. Meron akong dalang Ano yan? power station. Laki, no? Bago? Yeah. And ang plano ko, papaganahin ko yung ibang mga coffee equipment Ito, sa using this blender. one. Kaya. Yeah. Try din natin yung blender and tong grinder. Anong drink yung gagawin mo? Ice blended caramel brown. Kaya pala may brownies. Yes, nilabas ko na siya. So una natin papaganahin yung coffee grinder using this power station. So naka-power on na tayo, then Let's try. wow, it's working! Tapos kala mo hindi kagana, no? Sabi ko, confident ka ba dyan? Sabi Confident. niya, yes. Kasi 1,000 watts siya eh. Yan hindi natin No, kaya. kasi Sinik kailangan ko niya na eh. ng Yung maganda. wattage niya more than 1,000 eh. So, tapos na tayong mag-prep ng mga ingredients natin. And now, it's time to use the blender. So, tatanggalin muna natin siya sa kanyang pagkakasaksak. So, plug it. Yun, sumindi na. We have to blend it. So, try na natin yung, sabi mong confident kang magbe-blend. Try